Ang labanan sa Pransya, na kilala rin bilang pagbagsak ng Pransya, ay tumagal lamang ng mahigit 6 na linggo nung taginit ng 1,940. Dahil sa pananakop sa Poland, kapwa ang mga Pranses at Briton ay nagdeklara ng digmaan laban sa Alemanyang Nazi. At bilang tugon, nagsimulang bumuo ng plano ang mga hukbo ng Wehrmacht upang sakupin pa ang iba pang bahagi ng Europa, kabilang ang Belgium, Luxembourg, Netherlands at syempre, Pransya. Malaking tagumpay para sa Alemanya ang labanan, kung saan inaasahan ni Hitler na milyon-milyong buhay ang mawawala sa mahabang kampanya. Sa halip, ang 43 araw na labanan ay nagdulot lamang sa kanya ng pagkawala ng 27,000 sundalo kumpara sa Allied forces na nawalan ng humigit kumulang 73,000 sundalo, habang mahigit 1,000,000 pa ang nabihag ng kalaban. Samahan kami sa pagbalik tanaw sa labanan sa Pransya. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Noong dekada 30, maraming bansa sa mundo ang naharap sa matitinding pagsubok. Bumagsak ang Wall Street noong 1929 at 29 na nagdulot ng malawakang pagbagsak ng ekonomiya at ang dakilang depresyon. Ang Dust Bowl ay panahon ng malalakas na bagyong alikabok na sumira sa agrikultura ng prairie sa US at Canada. At iba't ibang panahon ng taggutom, tagtuyot at mga natural na sakuna na nakaapekto sa maraming bansa kabilang ang Unyong Soviet, China at Turkiya. Bukod pa rito, may banta pa mula kay Adolf Hitler at Alemanyang Nazi. Noong 1938 inangkin niya ang Austria at Sudetenland, at noong Setyembre 1, 1939 sinalakay niya ang Poland na naging mitsa ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga sumunod na araw, nagbigay ang pamunuan ng Britanya at Pransya ng ultimatum sa Germany na umatras at iwasan ang digmaan. Dahil hindi sinagot ang alok, nagdeklara ng digmaan ang Pransya at Britanya laban sa Germany noong Setyembre 3. Sumunod din ang Australia, New Zealand, South Africa at Canada. Nangako ng tulong militar ang Britanya at Pransya sa mga Polako, ngunit hindi nila ito natupad. Bago sakupin ang Poland, nagsimula ng gumawa ng hakbang ang Pransya para protektahan ang sarili laban sa posibleng pananakop ni Hitler. Kasama sa planong depensa ang Maginot Line na ipinangalan kay Andre Maginot, ministro ng bigmaan ng Pransya na nagtaguyod sa depensang ito. Ang Maginot Line ay, hindi na nakakagulat, isang linya ng mga konkretong kuta, mga hadlang at mga instalasyon ng armas na itinayo sa gilid ng bansa na katabi ng Italy, Switzerland, Germany, Luxembourg at Belgium. Layunin ng mga hadlang na ito na pigilan at pabagalin ang pagsalakay ng Germany kung sakaling umatake sila. Ang mga kuta na itinayo sa kahabaan ng Maginot Line ay may makabagong mga pasilidad para sa pamumuhay at halos hindi tinatablan ng pambobomba mula sa ere at putok ng tangke. Gayunpaman, may kahinaan sila sa bahagi ng linya malapit sa Ardennes dahil sa magaspang na lupain na mahirap pagtayuan ng kuta. Itinuring ng mga pinunong militar ng Pransya na hindi malamang na ruta ng pananakop ang Ardennes at tinawag bilang hindi ito mapasok basta't may mga espesyal na hakbang laban sa mga sumasalakay. Napagpasyahan na kung sakaling piliin ng mga Aleman na salakayin ang bahaging ito, magkakaroon ng sapat na oras ang mga Pranses upang maghanda ng mga kontra-atake dahil mapipilitan ang mga mananakop na gumalaw ng mabagal. Hindi alam ng mga opisyal noon na gagamitin ng mga Aleman ang kahinaang ito noong 1940. Noong Setyembre 7, 1939, matapos ang pananakop sa Poland, sinimula ng Pransya ang Saar Offensive kung saan sinalakay nila ang estadong Aleman ng Saarland. Ang plano ay atakihin ang Western Front ng bansa na napabayaan dahil abala ang Alemanya sa labanan sa Poland at subukang ilihis ang atensyon mula sa Poland pabalik sa Alemanya. Gayunpaman, saglit lang ang Saar Offensive. Matagumpay ang mabilis na pananakop sa Poland kaya agad na ibalik ni Hitler ang tropa sa Alemanya at napigilan ang pananakop ng mga Pranses.
Maraming bumatiko sa estilo ng pakikipaglaban ng mga Pranses noon ayon sa mga historiador dahil ginamit pa rin nila ang mabagal at mabigat na teknik ng unang digmaang pandaigdig, kabilang ang pagdadala at pagpapapwesto ng nakapirming artilyerya. Umatras ang mga Pranses mula Alemanya noong Setyembre, 17 araw ding sinalakay ng Soviet ang Poland matapos ang kasunduan nila ng Alemanyang Nazi. Sa susunod na 8 buwan, ilan lang ang operasyong militar ng Allied. Ang panahong ito ay tinawag kalaunan bilang Phoney War at tumagal mula Setyembre 1939 hanggang Mayo 1940. Bagaman walang malalaking operasyong militar na naganap sa panahong ito, sinubukan pa rin ng puwersa ng Allied na pilitin ang mga Aleman sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga ekonomikong parusa. Kasama dito ang naval blockade para pigilan ang supply sa Alemanya at kontrolin ang kanilang mga barkong merchant trader. Kasunod dito, nagsimulang mabuo ang mga plano para sa isang operasyon na tinawag na Plan R4. Kasama sa operasyong ito ang pagsakop ng Britanya sa Norway at Sweden upang hadlangan ang mga Aleman na makuha ang supply ng iron ore, mahalagang material sa paggawa ng kagamitang militar. Gayunpaman, hindi natupad ang planong ito. Noong Abril 1940 itinigil ang operasyon dahil hindi ito sapat para pigilan ang puwersang Aleman. Isa pang plano ang inilatag matapos ang Winter War noong Nobyembre, 1939 kasunod ng pananakop ng Soviet sa Finland. Ngunit nang mabuo na ang kinakailangan mga puwersa, patapos na ang Winter War. Muli, maraming salamat sa War Thunder sa pagsuporta sa amin. Noong Oktubre 6, 1939, mahigit isang buwan matapos lusubin ng Alemanya ang Poland, nagtalumpati si Hitler sa Reichstag sa Berlin. Ipinagdiwang ang tagumpay ng pananakop at nanawagan sa mga Pranses at Briton na tanggapin ang alok niyang kapayapaan. Ayon sa kanya, kung magpapatuloy ang digmaan laban sa Pransya, balang araw magkakaroon muli ng hangganan sa pagitan ng Alemanya at Pransya. Sa halip na maunlad na mga bayan, mga guho at walang katapusang mga libingan ang naroon. Wakas ng quote. Hindi na kailangang sabihin, hindi tinanggap ng Pransya o ng Britanya ang alok na ito ng kapayapaan. At sa buong mundo, tila wala ni isang tao ang naniwala na tapat si Hitler at na darating ang kapayapaan. Ipinahayag ng mamamahayag mula sa Estados Unidos na si William Shirer ang kanyang paniniwala na hindi tapat si Hitler. Ayon sa kanya, parang lumang plaka na paulit-ulit na pinapatugtog ng pang-5 o pang-6 na beses. Wakas ng sipi. Nang malaman ni Hitler na ayaw ng Allied Forces sa kasunduan sa kapayapaan, naglabas siya ng Führer Directive No. 6 noong Oktubre 9. Ang kautosang ito ang nagpasimula ng plano sa pansalakay sa kanluran kahit inaasahan ng mga Aleman na may ilang taon pa silang palalakasin ng hukbo at lakas militar. Kasunod dito, iniutos niya na salakayin at sakupin ang mga bansang Belgium, Luxembourg at Netherlands sa lalong madaling panahon upang maiwasang mapigilan ng Allied Forces. Walang planong atakihin ang Pransya, ngunit iniutos ni Hitler na sakupin pa ang mas maraming bahagi ng hangganan ng bansa para sa kanilang plano. Noong Oktubre 10 at 12, tinanggihan ng Britanya at Pransya ang alok ng kapayapaan ni Hitler, kaya mas pinaigting ang plano para salakain ang mga Low Countries. Ang plano para sa kampanyang ito, tinawag na Deployment Instruction No. 1 Case Yellow, ay unang iniharap noong Oktubre 19 ni General Coronel Franz Halder, hepe ng kawani ng mataas na pamunuan ng hukbong katihan. Kasama sa plano ang pagdaan sa gitna ng Belgium para sa direktang atake, itutulak ang Allied papunta sa Ilog Somme na maaaring magdulot ng pagkawala ng 500,000 sundalong Aleman. Pinaniniwalaan ng pamunuan ng militar ng Alemanya na ang ganitong kalaking pinsala sa bansa ay mangangahulugan na hindi sila makakakilos muli sa loob ng ilang panahon at kakailanganin nila ng ilang taon upang makabawi bago muling magsimula ng pag-atake laban sa Pransya. Sa lahat ng ulat, hindi natuwa si Hitler sa planong ito. Gusto ni Hitler ng mabilis at mapagpasyang tagumpay, kaya inutusan niya ang tauhan na gawin ang armored breakthrough na ginamit nila sa pagsalakay sa Poland. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang mga lider militar sa ideyang ito at sinabi nila kay Führer na magiging pabigla-bigla ang ganitong taktika lalo na kung kalaban ay isang advanced na militar tulad ng Pranses.
Sabi nila, naging epektibo lang ang taktika dahil mahina ang hukbo ng Poland. Dahil sa kanyang pagkadismaya, iniutos ni Hitler na simulan agad ang pag-atake kahit hindi pa handa ang Wehrmacht. Umasa siya na kung atake sila ng mas maaga, mas mababawasan ang panganib ng pagtagas ng impormasyon at paghahanda ng mga Allied forces ng sarili nilang militar na maaaring magdulot ng pagkabigla sa Germany kapag sila ay sumalakay na. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang mga pinunong militar na umatake sa ika-25 ng Oktubre. Ngunit ang pangkalahatang opinyon ay hindi sapat ang oras na ito para maganda sa ganitong gawain. 4 na araw matapos, inilatak ni Franz Halder ang susunod na plano, kabilang ang pag-atake ng Aleman sa Netherlands. Pagkatapos nito, sinabi ni Hitler sa kanyang punong komandante ng hukbo noong ika-5 ng Nobyembre na gusto niyang mangyari ang pananakop sa Low Countries sa ika-12 ng Nobyembre. Hindi pumayag ang kanyang punong komandante dahil hindi pa nakabawi ang Wehrmacht mula sa pananakop sa Poland. Ilang araw matapos nito, inanunsyo ni Hitler na ipinagpaliban niya ang plano dahil sa masamang panahon. Sa mga sumunod na linggo at buwan, paulit-ulit na bigo ang mga Aleman. Napansin ng mga lider militar na hindi alam ni Hitler ang operasyon ng Wehrmacht at kung paano nakaapekto ang malalaking pagkawala ng armored na sasakyan sa Poland sa buong militar. Bukod pa rito, ipinaabot ng commander ng Army Group A, General Gerd von Rundstedt, na hindi siya sang-ayon sa plano ni Franz Halder. Ayon kay von Rundstedt, iba ang taktika sa plano ni Halder kumpara sa nagdala ng tagumpay sa Aleman. Naniniwala siyang dapat salakayin at palibutan ng Wehrmacht ang Allied para tuluyang wasakin sila. Kaya kinausap niya ang Chief of Staff niyang si Erich von Manstein na agad gumawa ng bagong plano. Kapansin-pansin, noong ika-10 ng Enero, 1,941 isang naunang burador ng plano ang nasamsam ng mga puwersa ng Allied nang ang isang eroplanong Aleman na nagkamaling lumipad sa teritoryo ng Belgium ay pinabagsak at bumagsak. Tinangkang sunugin ng piloto ang mga plano pero nabigo, kaya silang dalawa ay nahuli ng Allied. Bago mangyari ang pagkakamaling ito, nakatakda na si Hitler simulan ang Case Yellow sa o bago Enero 17 at labis siyang nagalit nang malaman ang nangyari. Ayon sa isang tagamasid, ang sumunod niyang pagwawala ay ang pinakamalakas na bagyong nakita ko sa buong buhay ko. Si Führer ay parang sinaniban, may bula sa bibig, pinupukpok ang pader gamit ang mga kamao at nagbubuga ng matinding panlalait sa kawalang kakayahan at sa mga taksil sa General Staff na binantaan niyang papatawan ng parusang kamatayan. Wakas ng CP. Ang huling bersyon ng plano ay kinabibilangan ng mga Aleman na pangunahing atake sa Ardennes sa pamamagitan ng Belgium na gaya ng alam na natin ay siyang pinakamahinang bahagi ng pinatibay na Maginot Line ng Pransya. Isa pang dahilan ng pag-atake rito ay kilala ang mga Pranses na nagtatanggol gamit ang diga ng sanay na tropa kabilang mga dibisyon mula sa ika-2 at ika-9 na hukbo. Ang plano ay may Army Group A na daraan sa pagitan ng Namur at Sedan papuntang Amiens, habang ang Army Group B ay mapapanggap na aatake sa Hilaga para maikayat ang alyado na pumunta sa Belgium at maipit. Ang plano ay nilabas bilang kampanyang tagubilin bilang para sa Case Yellow noong Pebrero 24, 1940 at ito ay inaprubahan ni Hitler. Dahil naramdaman niyang may posibilidad itong magdala ng tagumpay na matagal na niyang hinahanap sa bawat pagbabago ng plano. Bago ang pagsalakay, nagmobilisa ang Alemanya ng mahigit 4 na milyong miyembro ng German Army, mahigit 1 milyong miyembro ng kanilang Air Force, 180,000 miyembro ng German Navy at humigit kumulang 100,000 sundalo mula sa Waffen-SS, ang sangay panlaban ng Schutzstaffel. Tinatayang 3 milyong lalaki mula sa puwersang ito ang handang sumali sa labanan sa Pransya. Bagamat kahanga-hanga ang bilang na ito, 45% ng hukbo ay 40 taong gulang na noon at 50% ay ilang linggo pa lang nagsasanay. Bukod dito, halos 50% lang ng mga Aleman na dibisyon noon ang handang sumali sa operasyon. Kulang ang kagamitan lalo na kumpara sa mga Pranses at Briton. Gayunpaman, hindi rin lubos na handa sa digmaan ang mga alyado. Bagamat mayroon silang humigit kumulang 45% na mas maraming armas kaysa sa mga Aleman, pati na rin mas maraming motorisadong sasakyan, ang hukbong Briton ay partikular na kulay sa supply para sa digmaan.
Sa kabila ng bahagyang mobilisasyon mula 1,936 at ganap na mobilisasyon noong 1,939, marami sa militar ang hindi handa sa kanilang tungkulin kaya nagkaroon ng agwat sa pagitan ng plano ng alyado at aktwal na pagpapatupad. Kulang sa pagsasanay at paghahanda ang hukbong Briton at napansin ng mga historiador ang pagkukulang na ito. Mga 150,000 pares ng pantalon, 350,000 kumot, mahigit 400,000 tolda at 600,000 pares ng bota. Noong huling bahagi ng 1,939 nagsagawa ang mga Belgian ng hakbang para palakasin ang depensa sa Albert Canal sa hilagang silangan ng bansa. Samantala, bumuo ng estratehiyang militar ang mga pinunong militar ng Pransya matapos suriin ang tanawin at isalang-alang ang mga yaman at lakas tao. Noong una, napagpasiyahan na ang hukbong Pranses ay magtatanggol sa silangan at atake sa kanluran habang sumusulong sa Belgium. Dahil neutral ang Belgium sa simula ng ikalawang digmaang pandigdig, nahirapan silang bumuo ng magkasanib na depensa kasama ang Pranses. Naniniwala ang mga Pranses na kung nilabag ni Hitler ang neutralidad nila, gaganti ang Belgium at hihingi ng tulong sa alyado, kaya makikialam ang Pranses. Nakapuwesto ang karamihan ng puwersang Pranses sa hangganan ng Belgium handang rumesponde. Makalipas ang kaunting panahon, pinalitan ng Plan D ang dating taktika ng mga alyado na tinawag na Plan E na iminungkahi ni General Maurice Gamelin ng hukbong Pranses. Layunin ni Gamelin na hadlangan ang pagsulong ng mga Aleman sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila sa ilog Dyle sa gitnang Belgium. Parehong plano ang ginawa para sa depensa sa Belgium. Ang Plan D ay halos kapareho ng Plan E, ngunit 43 hanggang 50 milya mas maikli. Iniutos ni Gamelin na huwag hayaang makalusot ang mga Aleman sa kanlurang Antwerp dahil kung kontrolado ng mga alyado ang bukana ng Scheldt, maaari nilang dalhin ang mga rekurso at supply at makipag-ugnayan sa hukbong Olans. Ang mga miyembro ng ikapitong hukbo, kabilang ang ilan sa pinakamagagaling na unit ng Pransya, ay inalis mula reserba noong Disyembre 1939. Matapos ang anunsyo, pinalitan sila ng unang grupo ng hukbo para makarating sa bukana ng ilog at makipag-ugnayan sa mga Ulan sa Tilburg o Breda. Ang pagbabagong ito sa plano ang nagresulta sa tawag na Breda variant ng Plan D. Habang nililipat ng Pranses ang elite nilang puwersa sa Hilaga, nililipat naman ng Aleman ang pinakamagagaling nilang sundalo sa Timog bilang paghahanda sa pag-atake sa Ardennes. Noong tagsibol ng 1,940 pa ulit-ulit inabisuan si Gamelin na inililipat ng mga Aleman ang kanilang puwersa sa Ardennes at may ulat na plano nilang umatake malapit sa Sedan mula ika-8 hanggang ika-10 ng Mayo. Kahit sa lahat ng ito, nanindigan si Gamelin na ang Breda variant ng Plan D ang tama at hindi niya binago ang estratehiya niya sa labanan. Luxembourg ang unang bansang sasakupin ng mga Aleman sa Case Yellow. Noong alas 9 ng gabi noong Mayo 21, 1,940 ipinadala ang code word na Danzig sa lahat ng dibisyon ng hukbong Aleman na nagpasimula ng unang bahagi ng operasyon kung saan nasakop nila ang Luxembourg ng halos walang kalaban-laban. Pagkatapos nito, inilunsad ng Army Group B ang destruction offensive nila sa Netherlands at Belgium. Kinabukasan ng umaga, biglang naglanding ang iba't ibang division ng paratroopers sa Hague, malapit sa Rotterdam at sa Fort Eben Emmel sa Albert Canal, Belgium. Tulad ng inaasahan ng mga Aleman, ipinadala ang French 1st Army Group na binubuo ng pinakamagagaling nilang sundalo upang harapin ang Army Group B, kaya naging mas lantad at kulang sa gasolina ang natitirang Allied forces. Habang tumatawid ang French 7th Army sa hangganan ng Netherlands, nadiskubre nilang umatras ng mga Dutch forces pabalik sa Antwerp para protektahan ang lungsod laban sa pagsakop. Sa puntong ito, malakas ang kapangyarihan ng mga Aleman sa himpapawid. Nagpadala ang kanilang Air Force ng 247 medium bombers, 147 fighters, 424 na Junkers Ju-52 transport plane at 12 Heinkel He-59 seaplane, lahat patungong Netherlands. Ang Dutch Air Force naman ay mayroon lamang 144 na combat aircraft at halos 50% ng mga ito ay nawasak na sa pagtatapos ng unang araw pa lang at kakaunti lamang ang kanilang napabagsak na eroplano ng Aleman.
Samantala, ang mga sundalo sa lupa na binubuo ng German ika-18 hukbo ay sumakop ng mga tulay sa labanan sa Rotterdam habang iniiwasan. Ang malaking bahagi ng New Water Line, isang hanay ng mga depensang itinayo noong ika-17 siglo at pagkatapos ay nabutas ang Fortress Holland na bahagi rin ng linyang iyon. Bagaman sinubukan ng Alemanya na sakupin ang mga paliparan ng Olanda sa paligid ng Hague, pati na rin ang mismong lungsod, nabigo ang kanilang pagsisikap dahil hindi nila napanatili ang kanilang mga posisyon at marami silang nawalang eroplano sa proseso. Dumating sa Rotterdam noong Mayo, 13 ang mga nakabaluting dagdag puwersa mula ika-9 na Panzer Division matapos hindi mapigilan ng hukbong Pranses. Nagpatuloy ang pambobomba noong Mayo 14 na nagdulot ng pagkawasak sa sentro ng lungsod. Napilitang sumuko ang hukbong Olandes dahil kahit lumaban sila sa mga Aleman sa ibang lugar, natakot sila sa mas malawak na pagkawasak ng bansa. Kahit sumuko sila, nagpatuloy ang mga Olandes na lumaban kasama ang mga Pranses, tulad ng sa labanan sa Zealand. Pagkatapos ng kaguluhan, halos 5,000 ang naging kaswalti ng mga Olandes, kabilang na ang 2,559 sibilyan. Sabay ring sinalakay ang Belgium kung saan sinira ng mga Aleman ang 83 sa kanilang 100 at 79 na eroplano sa unang 24 na oras ng pag-atake. Gayunpaman, nagpakita ng matinding depensa ang mga Belgian lalo na sa Albert Canal kaya nahirapan ang mga Aleman na makalusot. Nag-alala ang pamunuan ng Aleman dahil kailangang abalahin ang mga alyado habang nakapagtatag ang Army Group A ng mga pwestong tawiran. Ito ay humantong sa labanan sa Fort Ibn Email. Itinayo ang kuta mula 1,931, 1,935 upang ipagtanggol ang mga Belgian laban sa posibleng pag-atake ng Aleman mula Netherlands. Kahit moderno, agad nila itong napatahimik ng mga paratrooper noong Mayo 10 gamit ang pampasabog para sirain ang mga gun turret bago nila nakuha ang mga tulay sa kalapit na kanal. Dahil malinis na ang daan, nagpasya ang mga opisyal ng Belgium na paatrasin ang kanilang mga dibisyon papunta sa Ilog dahil 5 araw nang mas maaga sa plano. Malaking dagok ito sa Pranses at Briton na inakalang mapipigilan ng Belgian ang pananakop ng ilang linggo para makapaghanda pa sila. Plano nilang magdepensa sa Hanau at Dzinjambly kung saan ang unang hukbong Pranses ang magtatanggol sa Dzinjambly Waiver Axis. Habang pinipigilan ng French Cavalry Corps ang mga Aleman sa Hanau, binibigyan nila ng oras ang unang hukbo na maghanda sa Jambly. Ang labanan sa Hanau ang pinakamalaking labanan ng mga tangke noon. Bagamat natalo ang mga Pranses ng 105 sasakyang pandigma, napabagsak nila ang 160 tangke ng mga Aleman. Nagawa ng mga Aleman na ayusin ang karamihan sa kanilang mga tangke matapos umatras ang mga Pranses. Ngunit may 59 na hindi pa rin gumagana. Mahusay ang nagawa ng Corps ng Kabalyerya. Naantalan nila ang mga Aleman kaya nakapaghanda ang unang hukbo sa Dzinjambly. 2 araw tinanggihan ng Pranses ang pag-atake ng ika-6 na hukbong Aleman. Gayunpaman, napilitan ang unang hukbong Pranses umatras mula sa Jambly matapos ang biglaang pag-atake ng mga Aleman na dumaan sa Ardennes at tumawid sa Ilog Meuse sa Sedan. Habang umatras ang mga Pranses patungong Lille, nagkaroon ng kaguluhan sa depensa ng alyado kaya madaling nasakop ng mga Aleman ang Belgium. Ang labanan sa Sedan ay naganap mula Mayo 12 hanggang 15 kung saan planong palibutan ng mga Aleman ang kalaban bilang bahagi ng Case Yellow. Habang abala ang alyado sa pananakop na ibang bansa, tumawid ang Army Group A sa Ilog Meuse papuntang Sedan na nasakop nila noong Mayo 12 nang walang paglaban at tinulungan ng himpapawid. Agad na pilayan ang malapit na puwersang Pranses. Noong Mayo 14 sinubukan ng mga puwersang Pranses at Briton sirain ang mga tulay ng Aleman. Ngunit naging imposible ito dahil sa matinding pambubumba ng mga eroplanong Aleman. Matapos sumuko ang mga Olandes, lumipad si punong ministro Winston Churchill ng Britanya sa Pransya upang makita ang sitwasyon. Nang tanungin niya ang mga lider ng Pransya tungkol sa kanilang mga reserba, nagulat siya nang sabihing wala silang anumang reserbang natitira. Inilaanan ng militar ng Pransya ang lahat ng tropa nila sa Plan D at pagsalakay ng Aleman. Sa pagitan ng ika-15 at ika-17, sinubukan ng mga Pranses na atakihin ang mga tulay ng Aleman, ngunit nabigo dahil sa pagkaantala at kalituhan ng kanilang tropa. Noong Mayo 11 nahuli ng mga Aleman si General Henry Giraud na ika-9 na hukbong Pranses.
Kasama ni Giro ang ikapitong hukbo na ipadala ito sa Netherlands 9 na araw nang nakalipas at agad itong isinama sa ikasiyam na hukbo pagkatapos. Ang pagkakahuli sa kanya ay nagdulot ng mababang moral sa marami sa kanyang mga tropa na nag-aalala kung anong kapalaran ang maaaring sumalubong sa kanila sa mga susunod na araw. Samantala, nagpatuloy ang mga Aleman ng walang pag-aalinlangan at noong ika-20 ng Mayo, narating na nila ang English Channel na siyang layunin nila matapos masakop ang Sedan na nagbigay daan sa kanila upang makubkob. Ang pinakamalalakas na puwersa ng mga kakampi kabilang ang BEF, natitirang Belgian at 3 French field armies ay nasa hilagang baybayin ng Pransya. Napaurong ng BEF ang ikapitong Armored Division at Waffen-SS, ilan sa pinakamagagaling na sundalong Aleman. Bagamat napigilan nila ang mga pag-atake, alam ni General John Gort ng BEF na kailangang iligtas ang kanyang mga tauhan, kaya napaniwala niya ang mga nakatataas na dapat silang lumikas sa dagat. Kalaunan, sinabi ng mga Pranses na sila ay nalinlang ng mga Briton sa panahong ito dahil naniwala silang ang mga tropang Briton na tumatakas mula sa hindi na mapipigilang pagbagsak ng Pransya ay pansamantalang ng tipon lamang at babalik din na may mga dagdag na puwersa at kagamitan. Noong Mayo 21 naganap ang labanan sa Arras, isang kontra-atake ng mga puwersa ng Alyado. Sa simula, napigilan ng mga Aleman ng Alyado, ngunit hindi magkakaugnay at pabugso-bugso ang kanilang mga kontra-atake dahil karamihan sa puwersa ng Alyado ay nasa Belgium. Dahil dito, nagplano ang mga pinunong militar ng Pransya at Britanya ng opensiba sa Arras, hilagang Pransya. Kahit kulang sa gamit at tao, gumamit ang mga Alyado ng mga nakabaluting sasakyan para sumulong patimog mula Arras at naging matagumpay sa unang pag-atake. Gayunpaman, napilitan silang umatras pakalipas ng dilim upang maiwasang mapalibutan muli na nangangahulugang nabalewala ang lahat ng kanilang naging progreso. Bagamat nabigo ang labanan, nagbigay ito ng panahon sa mga Alyado na palakasin ang depensa sa mga daungan ng Channel bago ang Operation Dynamo at labanan sa Dunkirk dahil ipinahinto ni Hitler ang pag-usad ng mga unit ng Panzer hanggang maresolba ang sitwasyon sa Arras. Noong Mayo 28, tuluyan ang nakuha ng Nazi Germany ang Belgium matapos ang pagsuko ni Haring Leopold at tila madilim ang kinabukasan. Sinundan ito ng Operation Dynamo kung saan nailikas ang mahigit 300 at 38,000 sundalong Alyado mula sa baybayin at daungan ng Dunkirk sa hilagang Pransya. Naganap ito sa loob ng 9 na araw mula Mayo 26 hanggang Hunyo 4. At sa kasagsagan ng paglilikas, humigit kumulang 180,000 sundalong Alyado ang naibalik mula Pransya sa loob lamang ng 3 araw. Noong Mayo 29 nang mabalita ang paglilikas, maraming sibilyan na may bangka ang nagtungo sa Pransya para tulungan ang mga sundalo na makabalik sa UK. 2 araw pagkatapos, natuklasang masyadong sira na ang mga pantalan sa Dunkirk at hindi na magamit sa pagdaong. Dahil dito, napilitan si Kapitan William Tennant na namumuno sa operasyon na gamitin ang mga dalampasigan at ang East Mole para daungan ng kanilang mga barko na nagbigay daan upang mas maraming sundalo ang mailigtas. Noong Hunyo 3, inalis ang huling grupong sundalong Briton mula Dunkirk. Kinabukasan, bumalik ang mga barko para kunin ang natitirang sundalong Pranses. Humigit kumulang 26,000 ang nailigtas, ngunit nasa pagitan ng 3,000 hanggang 4,000 ang nahuli na ng mga Aleman. Kahit nailigtas ang daan-daang libong sundalo, maraming kagamitan ng Allied Forces ang naiwan. Marami ring nasawi sa panahon ng paglikas kung saan tinatayang 16,000 sundalong Pranses ang namatay at humigit kumulang 1,000 naman sa mga Briton. Bukod pa rito, higit sa 60,000 ang naging casualty ng mga Allies sa mismong labanan sa Dunkirk. Tinawag ni Winston Churchill ang pagkaipit ng mga tropang Briton sa Pransya na malaking sakunang militar at ang pagliligtas sa kanila ay isang himala ng kaligtasan. Samantala, mas malapit sa loob ng bansa, noong Hunyo 1, sumuko ang mga sundalong Pranses sa mga Aleman matapos ang pagkubkob sa Lille na naganap mula Mayo 28 hanggang Mayo 31. Pinayagan ang mas maraming kakampi na pumunta sa Dunkirk at sumali sa labanan. Matapos ang paglikas, patuloy pa ring lumaban ang natitirang sundalong Pranses sa mga Aleman kahit kaunti sila, kulang sa armas at natalo sa estrateya. Nawala na sa kanila ang karamihan ng kanilang mabibigat na sandata at ang kanilang pinakamagagaling na unit ng armor. Kumonti na ang hukbong Pranses at niyon ay nag-iisa na sila, walang suporta mula sa mga Alyado.
Dagdag pa rito, milyon-milyong sibilyang refugee ang napalayas at sinusubukang tumakas mula sa digmaan, kaya libu-libong sasakyan at mga karwaheng hinihila ng kabayo ang bumabara sa mga kalsada. Hindi inasahan ng pamahalaan ang mabilis na pagbagsak ng militar kaya't di nila alam ang susunod na hakbang. Ang prefecture ng Chartres na dating tinitirhan ng 23,000 katao ay mayroon na lamang ngayong 800. Naranasan din ng lungsod ng Lille ang matinding pagkawala, bumaba ang residente mula 200,000 hanggang 20,000. Ang ikalawang yugto ng Battle of France ay nagsimula na tinawag na Case Red. Nagsimula ito noong Hunyo 5 sa mga ilog ng Somme at Aisne. Inakala ng mga Aleman na mabilis nilang matatalo ang mga Pranses, ngunit sa loob ng 3 linggo, matapang na nilabanan ng mga Pranses ang kanilang mga pag-atake. Mas sumigla ang maraming sundalo habil mas malapit na sila sa mga pagawaan at imbakan ng supply. Naisip nilang mas maganda na ang kalagayan na yon kaysa dati. Mahigit 100,000 sundalong Pranses ang nakabalik sa bansa sa iba't ibang daungan sa Normandy at Brittany, nadagdagan ng kanilang bilang at nakuha at naayos nila ang mga nakabaluting sasakyang dati nang itinuturing na wala ng silbi. Mataas ang moral nila kahit na yun lang. Matapos ang kaguluhan at karahasan, muling nabuhayan ng loob ang maraming opisyal ng militar ng Pransya dahil pakiramdam nila ay mas may kaalaman at karanasan na sila laban sa mga Aleman. At mas mataas ang kumpiyansa nila sa kanilang mga sandata, sasakyan at iba pang kagamitan dahil napansin na mas mahusay ang pagganap ng artilyera at mga tangke ng Pransya kumpara sa mga gawa ng Aleman. Gayunpaman, pursigido rin ang mga Aleman sa kupin ng Pransya. Sinimulan ng Army Group B ang pag-atake sa magkabilang panig ng Paris at kahit matapos ang 48 oras na hindi makalusot, nagpatuloy pa rin sila ng hindi nawawala ng loob. Dinala ang mga unit ng nakasagisag na sasakyang pandigma kontra sa mga Pranses, ngunit naging magaspang ang opensiba ng mga Aleman at nawala ang 80 sa 500 AFV sa unang atake. Bagaman nasaop ang mga tulay, hindi pa rin nakatawid ang mga Aleman sa Aisne at sa Amiens, ilang ulit silang napaurong ng putok ng artilyerya ng mga Pranses. Bilang tugon sa artilyerya ng Pranses, dinala ang German Air Force na tumulong sa dahan-dahang pagsulong ng mga sundalo at sasakyan. Sa ikatlong araw ng labanan lang nila, natawid ang ilog. Bagamat may natirang eroplano ang Pransya at ilang bomber na ginamit laban sa mga Aleman, nabigo pa rin ang kanilang pagsisikap. Samantala, malapit sa Abbeville, umatras ang mga Pranses at napilitang tumawid muli sa ilog Seine. Noong Hunyo 12, napilitang sumuko ang British 51 Highland Division at ang French 9 na Corps sa Saint Valery-en-Caux. Noong Hunyo 14, bumagsak ang kabisera ng Pransya na Paris. Tumawid ang mga Aleman sa ilog Seine, dumaan sa Normandy at sinakop ang pantalan ng Cherbourg noong Hunyo 18. Kahit manipis at may mahihinang bahagi ang tropang Aleman noon, hindi nakatake ang mga Pranses dahil sa lakas ng German Air Force na lagi nagbabantay sa himpapawid. Napanatili nito ang kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid sa buong labanan at halos bumagsak ang French Air Force dahil hindi nila mapalitan ang mga nasirang eroplano. Lumipad ang mga natitirang eroplano papuntang dating Hilagang Aprika ng Pransya para makaiwas sa dagdag na pagkasira. Sa buong labanan, ilang beses na ring inatake ang Maginot Line. Isang pag-atake ang tumagal ng 8 oras na nagresulta sa pagkamatay ng 46 na sundalong Aleman at karagdagang 251 ang nasugatan. 2 lang ang nasawing sundalong Pranses sa labanan. Noong Hunyo, napansin ulit ito ng mga Aleman habang pinipigilan nilang magamit ito ng mga Pranses laban sa kanila sa pagtawid sa Somme. Pagkatapos simula ng Army Group B ang pag-atake sa Paris bago ito masakop, gumalaw ang Army Group A patungo sa likuran ng Maginot Line. Noong Hunyo 15 naghahanda nang umalis ang natitirang puwersa ng Pransya habang umatake ang mga Aleman. Ang sumunod na labanan ay mabagal ang usad at mahirap dahil matindi ang ipinakitang paglaban ng mga Pranses kahit na maliit ang kanilang tsansa. Isa-isa, gayunpaman ay napabagsak din ang mga kuta ng Maginot Line. Dumating ang ilang dibisyon ng hukbong Aleman para suportahan ang Army Group A. Dahil sa mabibigat na artilyerya at mortar, umatras ang natitirang tropang Pranses sa Vosges Mountains noong Hunyo 17.
Sa parehong araw, nakarating ang ibang tropang Aleman sa hangganan ng Switzerland at tuluyang pinutol ang depensa mula sa natitirang Pransya. Noong Hunyo 22, nilagdaan ng tigil putukan ng Pransya at Alemanya. Gayunpaman, marami pa ring unit ng Pransya ang lumaban. Ang iba na lumaban sa mga Aleman sa Maginot Line ay sumuko noong Hunyo 25 nang magsimula ang tigil putukan, habang ang ilan ay nagpatuloy hanggang Hulyo 10 matapos hilingin ng mga pinunong militar ng Pransya na itigil ang laban. Ang kasunduang tigil putukan ay epektibong hahatiin ang Pransya sa dalawa. Ang isang bahagi ay nanatiling may formal na kalayaan ng Pransya, habang ang isa naman ay isinailalim sa okupasyong militar ng mga Aleman. Sa kasunduan, ang hukbong dagat at himpapawid ng Pransya ay dapat gawing hindi na makalaban, pero hindi kailangang isuko sa mga Aleman. Ang ibang probisyon ay nagdulot ng debate at pagtutol mula sa mga Pranses. Isa sa mga probisyon ay maaring baguhin ang kasunduan para matugunan ang kahilingan ng Italya, habang ang isa pa ay nagsasaad na ang sinumang mamamayang Aleman na matagpuan sa teritoryo ng Pransya ay ibabalik sa mga Aleman at malamang ay ipapadeport pabalik sa Alemanya at ilalagay sa kampong konsentrasyon. Ipinahayag ng mga Aleman na ang mga aksyong ito ay para lang sa mga refugee na nagpasimula ng digmaan na tumutukoy sa mga Aleman na Hudyo na tumakas sa Pransya para humingi ng asylum. Isang karagdagang kasunduan ng tigil putukan ang kalaunan ay nilagdaan sa pagitan ng mga Pranses at ng mga Italyano. Bagaman maliit lang ang sinakop ng Italya sa Pransya, hiniling din nila ang demilitarisasyon ng mga pinatibay na lugar at base ng hukbong dagat sa Toulon, Bizerte, Ajaccio at Oran. Noong Hulyo 10, 1904 hinikayat ni Pierre Laval, isang Pranses na simpatisador ng pasismo, ang pambansang asambleya o parlamento ng Pransya na buwagin ang sarili. Ito ay humantong sa paglikha ng Vichy France o ang Estado ng Pransya na pinamunuan sa ilalim ng mas otoritaryan na rehimen kasama si Philippe Pétain, isang marshal ng Pransya na namuno sa hukbong Pranses noong unang digmaang pandaigdig bilang pinuno. Nagbitiw si dating punong ministro ng Pransya, Paul Reynaud, noong Hunyo 16 at inirekomenda si Pétain bilang kapalit. Kasunod ng paglikha ng Estado ng Pransya, ang dating revolusyonaryong slogan na kalayaan, pagkakapantay-pantay, kapatiran ay pinalitan ng trabaho, pamilya, lupang ama. Si Pierre Laval ay isang mapagparaya sa rehimeng Nazi at masigasig na nakipagtulungan, naniniwalang nakatali ang kinabukasan ng Pransya sa tagumpay ng Alemanya. Patuloy na lumaban ang maraming sundalong Pranses sa mga Aleman kahit may tigil putukan na. Isa sa mga kilalang kritiko ng bagong rehimen ng Pransya si Charles de Gaulle, isang militar na tumakas sa Inglaterra at naging tinig ng paglaban sa pananakop ng Aleman. Habang dumarami ang lokal na kilusan sa Pransya, matagal pa bago sila tuluyang umunlad. Ang 6 na linggong labanan noong 1940 ay madugo at nakakapagod. Dahil tiwala ang mga Pranses at Briton sa kanilang lakas militar, pinabayaan nilang sukupin ng mga Aleman ang ilang bansa ng madali. Kahit matapang ang mga Pranses sa kabila ng kakulangan sa bilang at armas, natalo pa rin sila dahil sa mahihinang estratehiya at pamumuno. Bagamat parehong may humigit kumulang 3.5 milyong sundalo ang magkabilang panig, mas malaki ang naging pagkawala ng mga alyado kaysa sa mga kapangyarihang Axis. Nawala ng 73,000 sundalo ang mga alyado habang 240,000 pa ang nasugatan at 15,000 ang nawala. Mahigit 1.7 milyong sundalo ang nabihag ng kalaban. Ang mga Pranses at Britaniko ay nawala ng pinagsamang 4,643 tangke at eroplano. Sa kabilang banda, ang labanan sa Pransya ay nagdulot sa Alemanya ng pagkawala ng mahigit 28,000 sundalo at pagkasugat ng mahigit 111,000 pa. Dagdag pa rito, 19,384 pa ang nawala at umabot sa 2,250 tangke at eroplano ang nawala sa labanan.